sa mga magulang dyan na gustong mag-artista ang mga anak, dito naman kayo maging alerto. May isang talent agency raw na ang reklamo sa kanila humihingi ng pera mula 750,000 hanggang 1 million para raw sa acting and talent workshop. Abay, pambihira naman yan, Gerard. Imbis na sila ang bayaran ng talent fee, sila pa ngayon magbabayad ng talent tuition fee. Ito na nga, Lucy, nagre-reklamo itong mga magulang na ito sa akin kasi dito sa agency na ito merong acting, dancing at modeling workshop. Ang problema, hindi na nga sila lumabas sa pelikula o sa commercial katulad ng ipinangako. Sila pa'y nawalan ng pera. Full support ang mommy na si Arian sa 12 taong gulang na anak niyang si Sia. Minor de edad si Sia at nagpapatago rin si Arian ng tunay niyang pangalan para pangalagaan ang seguridad nilang mag-ina. Tandang-tanda ni Arian ang pagkabibo ng pangatlong anak. Wala pa mang 2 taong gulang si Sia, sumasayaw at kumakanta ng mag-isa na para bang malaki entablado ang bahay nila. Kaya naman siya mismo ang #1 fan ng anak. Negosyante si Arian. Ang mga natitirang ipon niya, inilalaan naman niya sa hilig ng anak niyang si Sia. Tuwing summer nga, ini-enroll niya ang bata sa workshop para malinang ang talento niya. Pinaghahandaan ko po yun kasi nga ayoko naman din na mababakante sila during summer. Kaya talagang binibigyan ko talaga ng budget para yun kasi para rin naman po yun sa anak ko eh. Kung meron kaming gustong i-enhance or siyang i-enhance na talent or skill, yun po yung chance niya during summer na makapag-workshop. Ang plano ni Mami Arya nitong May, ipasok sa dance class si Sia para maiba naman. Sakto namang bumulaga sa social media feed niya ang patalastas o sponsored ad ng isang talent center. Daughter ko po, which she is 12 years old po. Since gusto niya nga pong mag-dance class, kaya in-enroll ko nga po. Nag-try ako mag-search ng nearest dance class. May nag-pop out nga po sa Facebook post. Yung jams. Very encouraging kasi may mga posts sila ng mga bata na nag-workshop eh. Talagang makikita mo nag-e-enjoy yung mga bata doon sa mga posts nila. Mayo ngayong taon, nagbayad si Mami Aryan ng halagang 2,000 piso para ipareserve na ang slot ni Sia sa susunod na batch ng Bagets sa mag-workshop. Naku, baka hindi makahabulan ako dahil 2 slot na lang. So, nag-down ako. Tapos after sending my down payment, nag-send sila ng due date kung kailan ko kailang i-full, which is ang total amount nung classes ng dance is 6,000. So, meron pa akong 4,000 na balance. Bank deposit po ako sa account nung Jojo Flores po, yung name ng bank account. As per checking po kasi sa Facebook niya, siya nga po ang may-ari ng Jams Artist Talent Center nga po. Pagkatapos magbayad ng buong halaga ng 10 session daw ng workshop sa Jams Talent Center, excited na si Sia. Mami, ano ko daw susuotin? Mami, kung ano pong kulay. Kasi meron silang inaano na kulay ng shirt. If ever na hindi kayo makabili ng shirt na ino-offer nila para sa first day of start ng class, yung start ng dance class nila. Black shirt daw, kaya nag-ready siya. Talagang pinaghandaan niya kung ano susuotin niya, yung sapatos niya, kung paano aayusin yung buhok niya. Lights, camera, action! Cut, cut, cut! Hindi raw itinuloy ang workshop dahil may hindi makunang eksena. Oh, the day, June. Basta first week of June. Excited kami. Excited kami pumunta. Bigla na lang po merong nag-chat dun sa... may nag-message po sa amin, hindi pa po to actually sa group chat. Canceled ang classes due to walang coach nga po. Pero iba ang dialogue ng dating talent coach umano ng Jams Artist Production na nahanap namin. Ang sinusunod daw bang script ng Jams Talent Center? The more, the merrier? Tanggap po silang tanggap ng students sa iba't ibang lugar pero hindi naman po pala nilang kayang i-accommodate. Which is very wrong naman po yun kasi yung effort po ng coach, yung effort po ng parents, and mostly yung excitement po ng mga bata is napupurnada. Pagkatapos sa isang linggo, nag-take to raw ang Jams Talent Center. Pinapunta sila sa mall dahil doon gagawin ang workshop. Sandali!
Cut ulit! Pahanap kami ng hanap. Pagka nakarating na kami sa dulo, ang liit-liit na space. Sobrang liit nung space, tas walang upuan nung pagdating namin doon. Tas parang meron lang nagbigay ng mga monoblocks para lang maupuan ng students. Parang ang off naman kasi para sa binayad namin. Dapat, ang ine-expect ko para sa magiging classes na anak ko, nasa may studio kayo. Kahit sabihin mo hindi dance studio, pero maglalaan kayo ng tamang lugar para sa safety ng mga bata. 2.5 buwan daw dapat ang workshop ni Sia. 10 sessions sa binayaran ng 6,000 piso. Pero lahat daw ng iyan, nag-flop. Syempre ang bata, hindi pa naman niya maiintindihan. Nalungkot siya na hindi na matutuloy. Paano yun, mami? Sayang naman yung binayad mo. Natenga na raw sila ng mahigit 1 buwan. Nainis na ako kasi last na, sabi ko, ano ba yan? Re-refund ko na lang. Re-refund ko na lang kasi magpapasokan na. Hindi na yan summer activity. Dahil pasukan na. Ang hirap naman na every weekend magkaklase ang anak ko sa inyo tas may pasok na sa eskwelahan. Budol alert! Busisiin mo na ang mga nakalagay sa kontrata o terms of agreement na pinapipirmahan sa iyo. Linawin sa talent agency kung may tanong ka bago pumirma. Bukod kay Mami Arian, may isa pang nagrereklamo sa Jumps Artist Production. 6,000 pesos ang kwento ni Mami Arian na nawala sa kanya. Kay Mami Hana naman, 500,000 pesos ang hindi na raw nila nabawi pa. Parang same dialogue daw pala ang entrada nitong Jams. Una po muna, paano nyo na-discover itong Jams? Once po na nag-search ka po ng mga ganon, may mga advertisement ng ibang dumadating po eh. So nakita ko na po yung Jams Artist, ganyan. Minessage ko po, tapos yun kung magkano po yung ganito. Kasi nakikita ko ang dami po nilang followers. Yun nga po, 6,000 nga daw po. So, yun, nagpunta po kami, nagbayad po kami. Stage mother si Mami Hana sa 7 taong gulang na si Princess. Gusto naman niyang matuto ng modeling. Pag lumalakad siya, yung kumikembot-kembot siya, yung pananamit kasi ng anak ko is, ako yung nagdadamit sa kanya eh. Maarte ako magdamit sa kanya. Inaartehan ko talaga siya ng pananamit. Ginagastusan ko po talaga siya sa pananamit niya. Nakapag-modeling workshop ang batang si Princess sa Jams Talent Agency. Pero ilang araw pa lang sa workshop, kinausap na raw ng umano'y Chief Operating Officer o COO ng Jams Artist Production, si Mami Hana, para mag-artista si Princess. Mag-meeting daw po kami. Noong time na yun, hindi ko alam bakit may dala akong cheque. So ayun nga po, mag-cash ban daw kami ng 500,000. Gagawin daw nilang artist yung anak namin. Tila nasilaw sa kinang ng mga bituin si Mami Hana. Nagbigay raw siya ng tinatawag na sponsorship bond para sa pag-build up umano ng pag-artista ni Princess. Ayon iyan sa kwento ni Mami Hana at sa dokumentong ipinakita niya sa amin. Kikita rin daw siya ng 2% o 10,000 piso buwan-buwan sa ibinayad niyang 250,000 piso. Nakasaad din sa dokumento na refundable o pwedeng bawiin ang ibinayad nilang pera. Nabayaran ba siya nung monthly na 10,000? Nababayaran naman po ako. Nagka-problema lang po nung August, September, October. Ano yung ipinangako sa'yo nitong mga taga-Jams? Kasi hindi biro yung 500,000. Yes po. Sa isang iglap, Yes ibibigay po. ka kaagad. Pumayag po kami kasi may pinangako na magiging makakasama po sa mga movie. Naniwala po kami kasi ibibillboard daw po yung mga anak namin. Nag-photoshoot pero wala pong inilabas na billboard. Hindi pa pala sapat ang 500,000 pesos para sa Road to Stardom. Inalok daw sila ng mag-asawang sina Jojo Flores at Maricar Moyna ng Jams Artist Production na babuhunan naman ng 2 milyong piso na co-production contract para sa isang gagawing pelikula na ilalahok sa Metro Manila Film Festival. Isa raw sa mga magiging bida, si Princess. Ay wow! Si Maricar Moyna at saka po si Jojo Flores, silang dalawang mag-asawa. Kasi kung tutuusin, parang kasing hindi nung una, parang hindi scam eh. Kasi pag makikipag-usap kami, ang daming lawyer, ang daming secretary na talagang kung makaporma, para talagang professional yung itsura. Tapos yung office nila sa Quezon City, napakaganda rin naman. Kaya hindi mo talaga, tapos active lagi yung account nila. Ang kaso, wala nang mabunot na ganoong kalaking halaga si Mami Hana. 250,000 pesos lang ang binigay niya umano sa CEO na si Maricar Moyna. Umabot pa po na yung pera ko sa kanya is 750K.
Hindi ko nga po alam bakit nga nagbigay pa rin ako. Kasi nagpaliwanag siya sa akin ng maayos. Nagkikwento yung asawa niya sa asawa ko na dati nga daw po silang nag-artista. Sa halip na magdagdag pa sa jams, nagdesisyon si Hana na gamitin lang ang pera sa bago niyang negosyo na money changer. Kaya nagpa siya siyang singilin na ang jams. So, okay na po sa akin yun kahit extra na lang. Sayang naman, siya pa naman yung kapatid ng bida, ganyan-ganyan siya. So, sabi ko naman, hindi, okay na lang po kahit na hindi na lang po siya maging kapatid ng bida. So, extra okay na po yun. At least kahit papano, may expose naman yung anak ko. Sa kakapilit, nagbigay din ng 250,000 ng jams. Pero ang natitirang 500,000 pesos, talagang pahirapan na. Huli kong nakausap si Maricar nung March po nung nag-send sa akin ng 200K. Siya mismo po yung kachat ko na nag-send sa akin. Tapos pinangakuan niya ako, sabi niya sa akin, June, sesendan na daw niya uli ako hanggang sa wala na, hindi naman na nagparamdam. Ang pangarap bang kasikatan ng mga nagbayad sa Jams Talent Center, isa lang malaking palabas? Hindi namin naisip na scam pala talagang mangyayari sa kanila. Parang pelikula talaga ang nangyari sa mga nagrereklamong na biktima raw sila ng pambubudol umano ng Jams Talent Center. Ang siste kasi, hindi lang part 2, may part 3 pa. Napansin lang natin na pagbuklat natin ng magazine o katalog na ito, mukha kagad ng mga may-ari ng talent agency yung bida. Laman ng magazine o ng katalog na ito, yung mukha ng mga bata na punong-puno ng mga pangarap. Paano nyo na-discover na yung anak nyo pala talented? 2 years old pa lang siya, yung nakitaan na namin siya ng kasi todo pose, tapos kung makaporma, wagas, kala mo siya, tapos sumasayaw-sayaw, tapos pag tumitingin-tingin po sa salamin. Tapos hindi po yan siya lumalabas ng hindi naka-sunglass. Gusto niya lagi nakasuot ng sunglass tsaka sombrero. So sino may gusto maging artista siya? Siya o kayo? Sa akin, hindi naman po as in yung gusto, kasi parang may nag-recommend lang sa akin nung na isali ko siya sa isang contest. Tapos yung trinay namin, nagustuhan naman niya, tapos doon na nag-start na marami na pong nag-aalok sa amin na kung ano, mag-model siya, mag-contest. Sa pagkalat ng iba pang impormasyon tungkol sa mga reklamo ng sinasabi nilang pambubudol umano sa kanila ng Jams Talent Center, nakilala ko naman si Mami Rita na nakiusap na itago na lang ang pagkakakilala nilang mag-ina. Kasama niya noong araw na iyon ang 11 taong anak na si Andy. Kagagaling lang daw nila sa isang dance workshop. Paano nyo na-discover yung Jams? Contest din. Tapos doon na po nag-start na pinag-workshop siya. Ayun, nag-workshop po kami doon. Tapos parang isang araw po tumawag ulit siya sa amin. May daw po iaalok na business pa nga yung pagkasabi po. Tapos opportunity daw po para sa anak ko. June 30, 2022, nag-alok daw ng tinatawag ng Jams Artist Production ng co-producer contract kay Mami Rita. 500,000 pesos ang hinihingi sa kanya, natutubo naman ng 2% o 10,000 piso buwan-buwan. Ganito rin ang tila naging batuhan ng linya ni Jojo Flores na Chief Operating Officer o COO at ni Maricar Moyna na tumatayo raw na Chief Executive Officer o CEO ng kumpanya kay Mami Hana na nauna ko nang nakausap sa kwentong ito. Bibigyan daw nila ng mga commercial, billboard, movie, tapos kung lahat po ng pwede maibigay daw na project, gagawan po nila daw ng Bakit po ninyo naisip na okay lang maglabas ng ganoong pera? Kasi yung naman po niya sa amin, di ba nagbigay po kami ng ganong halaga, tapos nagbibigay po siya sa amin sa 500K, may parang interest po siya na 10,000 po monthly. Okay. Kaya sabi ko, okay na rin kasi para kahit papano, di ba, kung naman hindi matutulog yung pera mo, kahit papano may pumapasok pa naman na interest. Kaya doon din lang po ako nagka-interest sa kaya ako naglabas ng pera. Tsaka naka po sa kontrata namin for 1 year only. Oh. June 15, 2023, kalahating milyon na ang naipuhunan ni Mami Rita sa minimiting between ng anak na si Andy. Pero mas bigatin pa raw ang matatamo niyang kasikatan kung magbibigay siya ng 2 million pesos ng co-production deal para sa pelikula sa 2023 Metro Manila Film Festival. Gaano nyo ka gustong maging artista yung anak ninyo para magbayad kayo ng 1 million? Hindi lang din naman dahil doon ang talaga sa akin yung sa interest po. Kaya doon ako nagka-interest din doon sa pagbigay ko ng ganong kalaking halaga. Tapos ang parang na lang sa akin yung bonus na lang kasi ang sabi nga nila magiging free po yung workshop. Lagi naman daw ganun ang script ng Jams. Sa una lang patok sa takilya, pero sa mga susunod, flop na. Since nagbigay po kami ng pera simula po ng 2022 po, wala po silang naibigay na
Ang naging ano lang po namin doon is yung mga ano po, yung workshop po, naging free lang po yung workshop niya for 1 year. Malapangako sa iyo nangyari nang babawiin na ni Mami Rita ang 2 milyong piso niya sa jams. Doon na raw naging amnesia girl si Maricar Moyna. Dahil December 2023, January 2024 at February 2024, tumalbog lahat ang checking inisyo kay Mami. Paano po yun? Hindi ulit sila na tumawag, nagbigay ulit ng instruction na wag muna mag-deposit? Apo, tumawag po sila na wag daw muna i-deposit. Binabato daw ang isang puno kung ito ay mabunga. Pero sa kaso ng Jams Artist Production, pinupukol sila dahil sa mga reklamong humihingi ng sagot mula sa marami pang mommies na nakilala natin dito sa social media. Nalaman ng Jam Sports, JBTC, Jams Artist Production Scammer Group Chats. Yung opisina po, active naman po. May tao pa rin naman po. Isang beses pumunta ako sa kanila kasi sabi ko kailangan ko yung perang ganito. May humarap naman po sa akin, puro staff lang po. Pero si Maricar Moyna at si Jojo Flores po hindi po humaharap. Mga staff lang po ang pinapaharap niya. Nakakuha tayo ng kopya ng certification mula sa Quezon City Business Permits and Licensing Department na duly permitted to operate ang Jams Artist Talent Center. Pero may paalala ang tanggapan na kung may fraudulent acts sa ginagawa, maaari silang i-report sa Securities and Exchange Commission para maparusahan sa ilalim ng RA 11232 o Revised Corporation Code. Gusto sana naming malaman ang sagot ng pamunuan ng Jams Entertainment Corporation tungkol sa mga reklamong ibinabato sa kanila. Iisa lang kasi halos ang kwento ng mga umano'y nabudol. Humingi at hindi na ibalik sa kanila ang pera, pati na ang mga ipinangako sa mga anak nila. Hindi humarap sa kamera ang pamunuan ng Jams Entertainment Corporation, pero nilinaw nila na hindi sila mambubudol. Pagkakamali raw ng mga dati nilang tauhan ang mga masamang nangyari. At handa naman daw sila makipag-ayos sa mga nagrereklamo, kasama na ang mga gustong magpa-refund ng ibinayad nila. Hindi naman masamang mangarap, pero sana naman mauwi ito sa happy ending. Pag sinabi mong scam, nagbayad ka. Na paniwala ka nila sa mga pre-namis nila, pero walang natupad. Lahat ng pre-namis nila, false promises. Ang dami nilang paikot-ikot na ginagawa sa mga parents. Gusto lang naman namin na ma-expose yung anak namin. Siyempre yung bata po, nakakontrata pa po sa kanila for 3 years. Parang na-stuck po yung bata sa kanila ng 3 years nang wala pong nangyari. Anong pakiramdam mo na umabot sa ganun? Nagkaroon ng scam? Sayang, ang ganda sana. Medyo nagalit din po. Kasi sayang po yung 1 million po. Namuhunan ng 3 inang nakilala ko para matupad ang pangarap ng mga anak nila habang bata pa. Handa pa rin daw silang maging stage mommy sa kanila. Nagagabayan sila sa pangarap hanggang makasayaw at makaawit sila sa entablado, makaarte sa pelikula, at maging mabuting anak. Na take advantage man tayo, pero anak, hanggang sa lumaki ka, wag ka magte-take advantage sa ibang tao. Wag ka man lalamang ng kapwa mo sa maling paraan. Kasi lahat ng nangyayari na yan, nangyari man yan sa atin, oo, pero iba ang magiging balik sa mga taong manluloko. Tandaan mo yun. Yan ang lagi ko inano sa kanya para hindi siya mawalan ng tiwala. At iyan ang aking budol alert, Gerard de la Peña.